Talakayan para sa ating kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Alamin ang mga impormasyon, alamin ang mga kaalaman, mga isyu at panuntunan para sa mga pangangalaga ng kalusugan tungo sa ikauunlad ng pamayanan. Talakayan para sa ating kalusugan. Mapapakinggan tuwing una at pangalawang Martes bawat buwan, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa Radyo Latigo 107.3. Talakayan para sa ating kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Hatid sa inyo ng Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region sa pamumuno ni Regional Director Aristides Concepcion Tan. Talakayan para sa kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Region. Ngayon po ay Martes, December 9, 2025 at nangunguna sa ating mga balita. DOHCHD Sorsogon nagpaalala sa publiko laban sa hypertension, diabetes at sakit sa puso ngayong darating na Kapaskuhan. Family Health Cluster binibigyang prioridad ang holistikong paglaki o developmental growth ng mga batang preschooler. DOHCHD SOX pinalakas ang kakayahan ng media sa mas epektibong health reporting. Magandang umaga, Sorsogon Region, maayong buntag sa inyong tanan. Ako po si Leo Dominguez Reformado on behalf of Regional Director Dr. Aristides Concepcion Tan. Kayo po ay nakikinig sa talakayan para sa ating kalusugan. Kasama ang aking partner, Joriza H. Kamat. at of course sa ating technical application, Ralph Ian Amoya. Nakakapiling niyo kami mga kaibigan sa isang oras sa Balitaktakan. Kami po ay live sa official FB page ng DOH Center for Health Development, Sorsogon Region. At makakapiling nyo rin kami sa isang oras na Balitaktakan ukol sa kalusugan. Mapapakinggan nyo po kaming live dito sa 107.3 Radyo Latigo FM, 100.3 Radyo Bandera Jensen, at 96.7 Radyo Bandera Kidapawan. Kaya mga kababayan, ako, ready na ba kayo dahil December na? Partner Joriza, ramdam mo na ba ang simoy ng hangin ngayong Kapaskuhan? Yes, partner. Sobrang ramdam ko na dahil nakikita ko na yung bulsa ko parang unti-unti na ding nauubos dahil kailangan ng magsibilihan ng mga regalo. Oh yes, at partner, dahil malamig ang simoy ng hangin, bed weather, ika nga nila, nako, yung mga lovers dyan, yung mga may uyab, yung mga may bana, nako, isip-isip bago mag-unzip dahil ngayon pag-uusapan natin ang HIV awareness. Pero ako dyan, no, tama yung sabi mo, no, partner, Joriza, nako, mukhang nangangayayat ng ating mga wallet at bulsa dahil panahon ng paggastos. Tama ba? Pero mga kababayan, nakinig muna kayo ha, dahil ngayong darit na Kapaskuhan ako, ano-ano ang mga sakit na pwedeng idulot po ng sobrang pagkain. Dahil ngayong panahon na to, healthy ang may alam sa kalusugan. Wais ang nakikinig sa tamang kaalaman. Huwag maging pa-victim sa fake news. Tamang impormasyon ang hanapin. Makinig, magsuri, magtanong dito lang sa Talakayan para sa ating kalusugan. Gusto namin healthy kayo. Dahil bawat buhay, Mahalaga. dahil bawat buhay mahalaga mga kaibigan, umpisa na natin ang balitang pangkalusugan. At para sa detalye, una sa ating mga balita, DOHCHD SOX nagpaalala sa publiko laban sa hypertension, diabetes at sakit sa puso ngayong darating na Kapaskuhan. Nako, makinig. Nagpaalala ang Department of Health Center for Health Development, Sorsogon, sa publiko na maging maingat sa mga lifestyle habits na maaaring magdulot ng panganib sa hypertension, diabetes at heart attack, lalo na ngayong darating na holiday season. Sa isinagawang DOH kapihan with the media sa Mall of Ace sa Coronadal City. Nako, unang-una tayo nagsagawa ng kapihan sa Mall of Ace sa Coronadal City. Ipinaliwanag ni Dr. Justin Ria Baldiano na ang mga pagtitipon, especially ngayong Kapaskuhan, ay kadalasang humahantong sa labis na pagkain at kakulangan sa pisikal na aktibidad. Mga pangunahing sanhi na nagdudulot ng cardiovascular diseases o mga sakit sa puso. Importante po ang regular na pag-monitor ng ating blood pressure at blood sugar, lalo na ngayong panahon ng handaan. Ani ni Dr. Baldiano,
na nagpaalala sa mga pamilya na ang simpleng preventive steps ay makakapagligtas mula sa kondisyong nagbabanta sa buhay. Batay sa datos ng DOH noong 2024, pumangatlo ang hypertension sa mga nangungunang sanhi ng pagkamatay sa Soxargen, habang ikaapat naman ang diabetes. Upang tugunan ito, pinalalakas ng DOH ang community-based health programs tulad ng pag-promote ng mas malusog na pagkain, paghikayat sa araw-araw na pisikal na aktibidad, pagpapalawak ng access sa routine check-up sa mga lokal na health facility. Dagdag naman ni Marifort Rafael na tinuturuan din ang mga primary healthcare workers ng kasanayan para maging marunong sila sa pagtukoy at pamamahala ng hypertension at diabetes. So sila po mga kaibigan yung makikita nyo sa ating mga pinakamalapit na healthcare centers o health service providers. Hindi lang po gamot ang ating binibigay, ika ni Marifort Rafael. Tinitiyak din niya na may sapat na kaalaman ng ating frontline health workers. Sa pamamagitan ng hakbang na ito, umaasang DOH na ang mga pamilya sa Soxargen ay makakapagdiriwang o makakapagdiwang ng mas malusog at ligtas na kapaskuhan sa pamamagitan ng tamang lifestyle choices at maagap na paghingi ng tulong medikal. Samantala, pinagdiwang naman ng Department of Health Center for Health Development Soxargen sa pamamagitan ng Family Health Cluster or FHC ang National Children's Month kasama ang 100 daycare students. Kanilang mga magulang at guro sa Happy Hotel, Coronadal City noong November 18. Layunin ng aktibidad na itaguyod ang kabuuang pag-unlad ng mga batang preschool na nagbibigay din sa kanilang karapatan sa proteksyon, partisipasyon at access sa pangunahing serbisyong pangkalusugan. Sa programa, tinalakay ni Dr. Arlie Insula Rines ang kahalagahan ng oral preventive care kung saan tinuruan ng mga bata at kanilang pamilya ng tamang pangangalaga sa ngipin. Samantala, binigyan diin naman ni Dr. Edward Jane Montanier na ang isang paraan ng pagtataguyod ng karapatan ng mga bata ay ang pagbibigay prioridad sa kanilang kalusugan. Ito ay sa pamamagitan ng tamang bakuna, bustong nutrisyon at mabuting kalusugang pangkaisipan. Dagdag pa niya ang matibay na suporta ng pamilya ay mahalaga upang lumaki ang mga bata bilang malakas at produktibong mamamayan. Suportado rin ang kaganapan ng Department of Social Welfare and Development, Provincial Health Office ng South Cotabato, Soxargen, General Hospital at mga barangay nutrition scholars mula sa iba't ibang komunidad. At para sa huling balita, DOH-CHD Soxargen pinalakas ang kakayahan ng media sa mas epektibong health reporting. Pinagtibay ng Communication Management Unit ang kakayahan ng local media sa mas epektibong health reporting na isinagawa noong media conference noong December 3 to 5 sa General Santos City. Pinalakay sa unang araw ng conference ang mga usaping malapit sa komunidad tulad ng climate change at epekto nito sa kalusugan tulad ng malnutrisyon, cardiovascular diseases, heat-related illnesses, waterborne diseases at mental health. Nako, partner, diba kasama tayo dito at nakita nga natin ang climate change pala malaking epekto nito sa kalusugan. Kaya mga kababayan, kailangan matuto tayo kung ano nga ba yung dapat natin gawin para maalagaan natin ang ating kapaligiran. Pinag-usapan din ang expanded PhilHealth program tulad ng Yakap program sa media conference na ito. Samantala, binigyan din naman ang tamang pagbabalita ng mga datos at iba pang estratehiya sa mas epektibong health reporting na ang layon ay behavioral change ng mamamayan hinggil sa mga sakit. Sa pagtatapos ng aktibidad, tiniyak ng ahensya na patuloy nitong susuportahan ang media bilang katuwang sa pagpapalaganap ng tamang kaalamang pangkalusugan. Inaasahang mas magiging mapanuri, makabuluhan at makakatulong sa behavior change ang mga mamamahayag ng Soxargen region. Para po sa mga participants natin ng mga media partners, saludo po kami sa inyo. Congratulations po sa pag-attend ng ating media conference at sa kanilang dedikasyon at sa engagement nila. Very overwhelming mga kababayan, and mas naintindihan nila ngayon, mas nagkaroon tayo ng matibay na pakikipag-ugnayan sa ating media partners para maipahayag natin mabuti ang balitang pangkalusugan, especially sa panahon ng krisis. Again, congratulations sa ating mga media partners. Maraming salamat po and more power to all of us. Ngayon mga kababayan, dumako naman tayo sa health programs na ihatid sa ating ni partner Jeriza H. Camag.
Sa bawat paputok na sumasabog, buhay ang nakataya. Kaya ngayong Firecrackers Injury Prevention Month, tandaan, ligtas na selebrasyon ang tunay na masaya. Iwasan ng mga delikadong paputok at gumamit ng ligtas na alternatibo tulad ng torotot, ilaw at musika. Basta't sama-samang magdiwang, siguradong walang mapapahamak. Sa pagpapalaganap ng AIDS awareness, alamin at unawain, ang HIV ay hindi dapat kahiya. Maaaring maiwasan at magamot ito kung maaagapan, magpa-test, magpakonsulta, at maging responsable. Maging kabahagi ng laban sa diskriminasyon dahil ang pag-ibig, respeto, at malasakit ay mas makapangyarihan kaysa sa takot. Naririnig mo ba ako? Naaamoy mo pa bang paborito mong ulam? Ngayong Ear, Nose, and Throat Consciousness Week, alagaan ang iyong pandinig, pangamoy at boses. Iwasan ang sobrang lakas ng tugtog, paninigarilyo at pagbara ng ilong. Regular na magpatingin sa ENT specialist para siguradong healthy ang senses mo. Huwag hintayin ang sakuna bago kumilos. Ngayong National Health Emergency Preparedness Day, maging handa sa anumang kalamidad. Maghanda ng go bag. Alamin ang emergency hotlines at siguraduhing may plano ang buong pamilya. Tandaan, ang kaligtasan ay responsibilidad ng lahat. At yan ang ilan lamang sa mga health programs sa buwan ng Disyembre. Balik sa iyo, partner sa kalusugan, Leia. Salamat, partner Jerisa. At dyan po nagtatapos ang aming nakalap ng mga balita hatid sa atin ng DOH-CHD SOC Surgeon, Communication Management Unit, Servisyong Urgent, Servisyong SOC Surgeon. Manatili po kayo nakaantabay mga kababayan. Sa ating pagbabalik, ayan na, pag-uusapan natin ng HIV awareness. Alam mo ba ang sakit na ito o baka hindi pa? Baka mamaya naglalabing-labing na kayo pero hindi nyo alam ano nga ba ang HIV. Nako, ating alamin sa pagbabalik yan ng talakayan para sa ating kalusugan. Ligtas Christmas para sa isang ligtas at masayang reunion. Dapat healthy celebration. Tito at tita, handog natin ay mga ligtas na regalo sa Noche Buena. Pagsasaluhan ay healthy salo-salo. Ligtas at kumpleto. Iwasan na ang pagpapaputok dahil maraming ibang pampaingay at pailaw naman na paputok. Ligtas Christmas mula sa Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region. HIV awareness. Umpisahan natin sa tahanan ang laban kontra HIV. Mga magulang, huwag matakot buksan ang usapan tungkol sa sexual health. Iwasan ang paghuhusga at bigyang daan ang tamang impormasyon para sa inyong mga anak. Sa tamang kaalaman, mas nagiging ligtas at handa ang kabataan sa pag-aalaga ng kanilang kalusugan. Pumunta sa DOH HIV Care Facilities para sa libreng serbisyo, counseling, testing at iba pang suporta para sa mas malusog na kinabukasan. Ang mensaheng ito ay hatid sa atin ng Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region. Bayan again, magandang umaga po sa ating lahat. Ngayong buntag sa inyong tanan, muli po nagbabalik ang talakayan para sa ating kalusugan. Ngayon po muli ay Martes, December 9, 2025, 11:16 na po sa aking orasan. Magkakaroon tayo ngayon ng question and answer. Of course, interview sa ating special na panauhin. Actually, hindi na siya una. Pabalik-balik na rin. Salamat sa suporta na kapiling po natin from DOH-CHD SOC Surgeon Region, the Medical Officer for no other than Dr. Camille Fugio Kamlan Usman. Mrs. Kamlan Usman na po siya. Doc, magandang umaga po. Bati tayo sa mga viewers natin. Maraming salamat. Maraming salamat, Ma'am Leah, for inviting me here. And good morning po sa lahat ng mga nakikinig ho sa atin this morning. Sana po ay may mga mapupulot tayong magagandang aral this morning with our discussion of HIV awareness. Oh yes, Doc. Actually, napaka-interesting. Very timely, mga kababayan, kasi December na at World AIDS Day nung December 1. Ayan. World AIDS Day, ito yung we are commemorating yung mga namatay po no, sa sakit na AIDS. Pero ngayong panahon na to, dapat wala nang namamatay sa AIDS. Tama po yan, Ma'am Leah. I agree Yes. with you. There should be no more deaths, especially children. Especially children. Sige, stress out natin yan. Masyadong bata sila eh. Ayan. Lumalaban pa talaga. Alam mo, Lumala- may malaki pang future. I'm not saying na walang future yung old, no, yung mga nasa age brackets po natin. But then again, yung bata kasi, bata pa Yes. sila and they don't
know exactly what's going on. So, yun siya. Exactly. Kasi Doc, di ba, parang ngayon, as when you say kabataan, kasi sila, hello, kayo ang hope ng bayan, kayo ang future ng bayan, no? Kaya dapat alagaan natin itong ating mga young people, young generation. And with that, no, diretsahan na tayo, Doc, para marami tayong mapag-usapan. Doc, marami pa kasi ngayon ang hindi nakakaalam kung ano nga ba yung HIV, tsaka Doc, siguro yung difference ng HIV and AIDS. Kasi hindi talaga nila maintindihan. Oo, na-interchange nila. Ano nga ba yung HIV? Ano yung AIDS? Paano, may pagkakatulad ba to? Magkaiba tong mga to? So, what's the difference, Doc? So, first, let's discuss HIV. So, si HIV is human immune deficiency virus. So, human kasi it affects human sa atin ngayon dito. Immune deficiency because it creates immunologic event or binabagsak niya, inaatake niya ang sariling self-defense ng katawan. Yes. And virus because it's a retrovirus, meaning kaya niya mag-replicate ng sarili niya. Okay, dahan-dahan lang, Doc, ha? So, when you say immune deficiency, sabi nga ni Doc, ito ay isang virus, tama, Yes, Doc, no? po. Na pag pumasok sa Retro. katawan ng tao, aatakihin niya yung defense ng katawan. Defense ng Oo, katawan. immune So, deficiency. Oo, wala ka nang hindi mo na kayang ipaglaban or makipaglaban sa ibang sakit. Yes. Kasi mga kaibigan, meron tayong mga sundalo sa katawan natin. Yes po. At iba't iba yung mga grupo ng sundalo. So, ibig sabihin, sabi ni Doc, pag pumasok ito, ang aatakihin niya yung sundalo ng katawan. Yes po. Yes. Sige, Doc. Specifically yung mga CD4 natin or yung mga T-cells. CD4. Opo. Pag bumagsak na yun sila, tataas yung viral load na tinatawag natin. So, yun, immune deficient ka na. Prone ka na sa mga simpleng sakit. Tuberculosis for one. Pneumonia for one also. Other opportunistic infections na Ayun. pwede. Yun. So dahil mga kababayan, bagsak ang depensa ng katawan mo. Bagsak, kumbaga pilay ang mga sundalo sa katawan mo. No? Bababa yung mga CD4, sabi nga ni Doc, na mga soldier sa katawan mo. Simpleng ubot sipon kaya mong makuha ng katawan mo kasi wala kang defense eh. Especially mga infectious. So tulad ng TB, pneumonia, ayan yung mga madaling makahawan ako. Kaya kapag ganito, Doc, ito yung mga high risk sa mga Yes sakit na po. to, no? Okay, sige, Doc. Okay. So, ngayon, currently, si AIDS or the autoimmune deficiency is the worst case of HIV. Meaning, infected na siya ng HIV, walang gamutan. So, mas nag-worse yung situation niya. But currently, tinatawag na siya, gusto na siyang i-change. It was advocated na gustong palitan ng pangalan into advanced HIV Ah, okay. disease para hindi siya masyadong stigmatized. Mas maganda yung connection nila, Doc. Kasi from HIV from to advanced ayan. HIV. So, correction na po yun siya na si HIV and yung AIDS ngayon na pagkakaintindi natin is advanced HIV disease na siya or your AHD. Ayun, mas madali siyang intindihin soon, pero hindi pa ginagamit, Doc. Ginagamit na siya mostly ng mga society, especially sa atin ngayon. Yan na po yung description ho natin. Hindi na siya si hindi na siya si AIDS. AIDS. Okay, mga kababayan, ako lang maganda. Actually, ngayon ko din lang natutunan. So, sabi ni Doc, HIV, ito yung makakakuha ka ng virus na atakihin niya yung mga soldiers sa katawan mo, yung mga sundalo sa katawan mo. So, pilay na yan. Hindi na yung makakaprotekta sa'yo. Eh, di ba kailangan mataas yung immune system natin? Eh, pag may HIV, bagsak na. So, marami ka makukuha mga sakit. Pag marami ka makukuha ang sakit, yun na yung AIDS kasi, Doc, eh, di ba? Autoimmune. Syndromic na, lahat-lahat na. Lahat-lahat O, na, no? may ano ka na, may pulmonary problem ka na, Oo. GI problem, baka Yes. nagkaka-diarrhea ka na, Yun. hindi mo alam, parang gano'n. May skin lesions ka Ka na din, or oo. mouth ulcers. Yun. So, punong-puno ka na ng sakit kasi nakuha mo na lahat. Yung tinatawag na AIDS nung araw. Pero, sabi ni Doc, no, na bago na yung tawag dyan. So, advanced HIV na siya. HIV disease. Advanced HIV disease. Yes, ma'am. Oh, mas connected na ngayon. Kapag mas alam nyo na Kasi hindi siya nakakalito. Oo, kasi before, bago ka magka-AIDS, mag-uumpisa yan sa HIV. Pero ngayon, napalitan yung pangalan HIV, Advanced HIV disease, mas makukonect mo na yan. Kumbaga malalang HIV, parang ganun daw. Yes po. Ay, very good. Yung walang gamutan talaga or nagsiskip ng gamot, yung
may time na okay na sila, okay na yung pakiramdam nila, and then hindi sila bumabalik sa mga treatment hubs natin kasi okay na nga nararamdaman nila. So, nag-stop sila ng gamutan nila. Pero pwedeng maging HIV, advanced Oo, HIV. napabayaan ulit, hindi na mo monitor yung Opo. ano nila, yung immune system Immune nila. system nila. O, kasi di ba parang may binibilang yung viral load do. Yes po. Di ba? Sige, pag-usapan natin mamaya. Now, Doc, mag-take note kayo mga kababayan, ha? Magandang subject. At, of course, the expert is here with us. Now, Doc, ulit-ulitin natin, no? Para matatak, no, sa isip ng ating mga mamamayan, paano ba nakukuha ang HIV? Doon tayo, no? Yes. How will I acquire to? Dahil ba to sa laway? Kailangan ko bang ihiwalay ang mga kubyertos, etc.? No? Yan yung very common na myths na kailangan natin i-correct kasi dapat tamang impormasyon ibigay natin with the Yes, public. Doc. So, hindi siya nakukuha sa kissing, hugging, or pag-share ng utensils. Mga kutsara tinidor. Kutsara tinidor sa bahay, kahit magkasama kayo, nag-hug siya sa'yo, hindi yun siya nakukuha doon. Okay. Kasi there are rules or kailangan ma-comply na parang pag-comply ng pagpasok ng virus sa'yo. So, the most common mode of transmission is unprotected penetrative sex. Ooh, okay. Pakighilawas na hindi gumagamit ng protection. Alright. Via vaginal ba, vaginal, oral, or anal. Yun yung pinaka yun yung mga openings ng katawan. No? Yun ang unang-una talaga, Doc. yung Yes, primary. unprotected sex. penetrative sex. So, dapat may penetration na May nangyayari. penetration, Oo. alright. Kasi pag may penetration, kung minsan, medyo may nasusugatan. So, na-open yung mucus or Okay. yung walls. Doc, So- ano-ano yung mga iba't ibang uri ng penetration sex? Ang tawag doon ba? Penetration sex, ma'am. So, yun siya talaga, penetrative sex. Through vaginal, Vaginal, oral, and anal. anal. Okay. I-layman's term ko, Doc, ha? Para Sige, sa ating Ma'am mga Lea. tapakikinig. Okay. Tagalog lang, Gid. Di pa ako masyado kapag Ilonggo or Bisaya. So, yung si penetration sex, may pumapasok doon sa opening ng katawan Yeah. mo. Yan. So, penetration sex. Alam naman natin mga kababayan na sa mga nakikinig dito ngayon. Sabi ni Doc, ito yung tatlo, no, na pwedeng makuha natin. We have the vaginal. Kumbaga, ito yung from the female reproductive organ. May papasok doon. Papasok yung male reproductive organ. Meron din tayong oral sa bunganga, no? Oral sex. Nako, imulat natin ang ating mga mata. Totoo ito, no? May nangyayari na dito, nape-penetrate po sa bibig. At yung anal, sa may puwet. Sa puwet. Yon, sa puwet. Ito yung kadalasan na male to male, no? Male to male. Male to male na pakikipagtalik, mga kababayan. So, tatlong uri na pakikipagtalik. Pag may pumasok dito po sa mga opening, no, na katawan natin, vagina, sa bibig, at sa may puwet o anal, no, yun po yung mga way of transmission. Paano po nangyayari yun, Doc? So, when you release na kasi yung... you release a semen, the semen is one of the highest, parang, yun yung pinaka mataas ang content Okay. ng virus. Especially pag, ang uso kasi ngayon, parang one night stand na lang eh. Meet and greet and goodbye. Oh, that's so sad. Sige, go. Ganun ang trend, no? Hindi natin alam why they engage, but we do have data that says maraming reasons na nandun. But yun siya yung nangyayari. So, semen is one of the highest carriers of The virus. Yan siya, blood, at the same time, breastfeeding or breast milk. Breast milk. Pero ang pinakamataas na content, Doc, ng virus is the semen. Semen. Okay. Ano ba sa Tagalog ng semen? No? Ito po yung tamod, no, sa Tagalog. Hindi ko alam sa Bisaya. Pero ito yung kapag nilalabasan, no, pag may lumalabas na sa male reproductive ng sex reproductive ng isang lalaki, pwedeng pumasok sa vagina, sa bibig, o sa may puwet, sabi nga. So sabi nga, ito yung pinakamataas ang content, ang pinakamaraming laman no, ng virus, yung tamod or semen. And meron din po sa dugo,
At breastfeeding as well. Breast milk po, Breast ma'am. milk. Especially pag hindi nakapag-start Mm. si mother during pregnancy Opo. ng antiretroviral drugs po natin. So, there could be a chance na maibigay ngayon. Maibigay. Okay. So kapag ang mother daw HIV positive, tapos nagpapa-breastfeeding, tapos hindi naggagamot, po pwedeng ipasa sa breast milk. Yes. Pero doon kapag naggagamot, hindi naman. Yes, there's a great possibility na hindi may papasa. Maipasa. Kasi Pero mababa after eh. delivery kasi there's a series of tests na gagawin to the child before siya i-declare na HIV negative. Na wala talaga siyang nakuha from the mother because of the placental transfer. I see. Aside sa breast milk and the placental Oh, transfer. so masigabong pagtetest muna no bago tayo magpa-breastfeed. Kaya napaka-importante nagtetest tayo. Dok, yung mga pregnant women nag-HIV test din, no? We do advocate. Oo. Actually, si HIV program as well as the OB Society Opo. promotes HIV and Hep B testing. Para at the Yes. level of pregnancy pa lang, no, as early as 32 weeks, makapag-start Alam na. So, pwedeng maggamot kahit buntis, Dok? Yes. I see. So, kapag naggagamot, mababa na yung chance na pwedeng maihawa pa Yes, sa anak. may papasa Oo. sa bata. very Kasi ito na ngayon yung pinaka-common din aside sa yung first natin pinag-usapan kanina na unprotected sex. Yes, oo. The second is na mode of transmission is sharing of contaminated needle. Yung Para sa blood. Oo. Your infected blood and blood products. oo. Kaya yung mga blood donation drive natin, usually every barangay, it goes series of tests also before siya ilalagay sa mga blood banks natin to make sure that those blood being collected sa community is Yes. clean to be given to other individual. So yung mga hindi pumasa na mga dugo, tinatawag yun ng mga client ulit. And they will go on further test. The test na kumbaga parang... Oo, parang na test. it's one way of community screening Oo. na parang ano siya, hindi siya part supposedly na HIV test. HIV test, pero kasi we are screening the Oo. blood and opportunity na din, ang laking opportunity no na makakatulong sa program na makita din sila. Correct. So, at matulungan din sila kasi libre lang lahat eh. Test, pati gamutan, libre. Precisely. So, yun siya yung isa. And then, yung third mode of transmission is maternal to child. Ayun. It can be during pregnancy, during delivery, and during breastfeeding. And bawat stage nun, may kaukulang test. Pwede mo actually matest yung sarili mo. Napaka-importante. So again, ulitin natin, nakukuha ito from unprotected sex, Yes. no? We have the penetration, so dapat may pagpasok po sa vaginal, sa reproductive sex part of a female, then oral sa bibig po at sa may puwet. Yes, ma'am. Makukuha rin po ito sa blood transfusion, needle, Infected blood and blood infected products. blood. And Ayan. syringes. Syringes. Yung sharing. Kasi may mga Yes. individuals tayo who are, let's say, When you say sharing, Dok, paano nangyayaring sharing na needle? yung ginagamit during Injection. drug use. Drug use? Oo. Dapat hindi kasi Usually- sinishare yun. Oo. One time, kahit nga sa hospital natin, diretso tapon Diretso yun tapon dapat. So, sa kanila, para to save, they use the, Para reuse the mag-save. needle. So, yung may naiwan, kung for example, for example lang po ha, clarification, someone is using and I share it, Oo. nakihiram ako ng needle sa kanya. Or the syringe, the whole thing itself. And then, of course, may natira yun doon. And then, I inject myself Pwedeng kasi. pumasok na Oo. doon, no? Kasi may penetration din doon. Oo. Ayun, May papasok. penetration, may introduction ng blood. Ayun, pumasok sa'yo. Oo, naku, magandang warning din pala ito, Dok, sa mga gumagamit ng mga drug abuser, no? So, mga kababayan, mag-ingat tayo, no? Kasi kung yun ang gamit natin, pwede pa rin tayo makahawa sa HIV, no? HIV na sakit. At saka sa maternal and child. Maternal to child Maternal to child, transmission. Yan yung medyo umaakyat yung cases natin ngayon. Dok,
pwede ba na, sige, bigyan kita ng question about it kasi may mga issues tayo about yung mga bata, no, na nagkakaroon ng HIV. No? Pero commercial break muna tayo mga kababayan. Interesting, di ba? Mga kababayan, no, tune in po kayo, no, kukumuha ng papel at lapis para po makapag-educate tayo sa ating mga mahal sa buhay. Sa pagbabalik, ating po pag-usapan yung, ano po ba, yung mga test natin dito, sino-sino yung madalas makakuha nito, paano natin maiiwasan. Sa pagbabalik po yan, ng talakayan para sa ating kalusugan. Ligtas Christmas para sa isang ligtas at masayang reunion. Dapat healthy celebration. Tito't tita, handog natin ay mga ligtas na regalo sa Noche Buena. Pagsasaluhan ay healthy salo-salo. Ligtas at kumpleto. Iwasan na ang pagpapaputok dahil maraming ibang pampaingay at pailaw naman na paputok. Ligtas Christmas mula sa Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region. HIV awareness. Umpisahan natin sa tahanan ang laban kontra HIV. Mga magulang, huwag matakot buksan ang usapan tungkol sa sexual health. Iwasan ang paghuhusga at bigyang daan ang tamang impormasyon para sa inyong mga anak. Sa tamang kaalaman, mas nagiging ligtas at handa ang kabataan sa pag-aalaga ng kanilang kalusugan. Pumunta sa DOH HIV Care Facilities para sa libreng serbisyo, counseling, testing at iba pang suporta para sa mas malusog na kinabukasan. Ang mensaheng ito ay hatid sa atin ng Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region. Ayun, again, magandang umaga po sa ating lahat. Muli po nagbabalik ang talakayan para sa ating kalusugan. Again, mga kababayan, pinag-uusapan po natin ang HIV awareness. Kasama po ulit ang ating panauhin from DOHHD Sorsogon Region, Dr. Camille Fugior, Medical Officer for Doc. Continue natin yung usapin natin. Ako, masarap na usapin to, okay? Kanina sinabi ni Doc, no, yung definition at pagkakaiba ng HIV to AIDS na ngayon po ang tawag na natin ay advanced HIV disease. At nga, the three ways na para makuha natin ito, unprotected sex po sa vaginal, oral, and anal o sa may puwet sa bibig at sa may vaginal. Through semen, na pinakamataas ang component ng virus. Meron din po sa dugo at meron din sa breast milk. Kaya po, naisip nyo na siguro ngayon, paano maiiwasan tong mga ito. Pero unang-una, Doc, pag-usapan natin yung disease prevention. Doc, sino-sino yung mga madalas nakakakuha nito? Meron ka bang data, Doc, na ano yung pinakamataas na group of people? Actually, with the group of individuals we have, kasi ang case natin, cumulative from the time that we started the recording. So, expect talaga siya na pataas ng pataas. Actually, from August 2024 Opo. to August, and i-compare mo yung data natin ng August 2024 to August 2025 ngayon, tumaas tayo ng 21.7%. 21.7%. Anong 2024 August. 2024 Kasi ito yung August? pinaka-validated natin na data from our RESU. Yes po. And also, i-compare mo siya sa data ng August 2025 natin. So, umakyat tayo ng numbers by 21%. Mostly, ang affected nito na age is on ages 25 to 34 years old that has 2,292 cases. 2,292 cases. Ages 25 to 34 years old. Working class, halos. Working class na mga individuals. This is followed by 14 to 24 years old din. 14 to 24 years old. Ilan na po, Doc, sa Sorsogon? Ito yung hindi pa currently binavalidate kung gaano kadami ang mga cases natin dyan na level. Alright, so may mga teenage, no? So, mga kababayan, na-realize ko lang kung titignan mo, 25 to 34 years old, working class, working individual to mga to. So, can you imagine, if you're a breadwinner, tapos magkasakit ka ng ganito, mapipilayan, no? Yeah, Itong malaking pilay to the family. To the family talaga. Tapos, when you say HIV kasi, Doc, it's gonna be for life treatment. Tama ba, Doc? Yes, it's for life treatment, pero once you're on treatment naman, you can live normally. Yes. Yun yung point doon na you can live normally. Ang dami nating kilala na mga individuals. Of course, their identity is confidential. But nagagawa nila yung mga gusto nilang gawin routinely. They play sports, they
are good in their businesses, they can really work Normally. normally. Alright. Ang sinasabi ni Doc, hindi sintensya to, mga kababayan, na kapag Yun yun. nagka-HIV ang isang tao, pandidirihan mo na, hindi na siya magiging productive. All you have to do, mga kaibigan, is mag-submit sa treatment. Mamay pag-usapan natin yung treatment kasi sabi nga nila, you can live normally, you can work. Yes. No? Kumbaga parang normal, no, na magagawa mo yung buhay mo. Basta nagagamot. Kasi ang importante, malakas yung depensa mo. Yun po yung nagagawa ng gamutan no? Napapataas na still yung depensa mo. And ang taas sa Soxergen, 2,292, no? Ang For meron the nito. age, for that For that age. But Tapos, overall, na case natin for August is for August, 4,572 cases. 4,572 cases. Can you Cases. imagine mo, mga Region-wide. kababayan, region-wide sa buong Soxergen. Ipunin mo itong 4,572, ganun na po kalaki. Actually, Doc, hindi lang Soxergen, buong bansa, tumataas Yes, talaga, actually, Doc, no? kasi nag-intensify tayo ng advocacy, no? Awareness. We have multiple of campaigns. Intensified din yung surveillance natin na nare-report agad. Oo. And then once, kasi pag pumupunta ang client, once napunta client sa treatment hub, they get their self-tested. HIV reactive yon. We need to send it for confirmatory test. After confirmatory test, pag nag-positive pa rin doon, kasi 3 test yung gagamitin After that, pag nag-positive talaga siya, diretso enroll. Diretso enroll na. So, While working on the laboratories. Kasi kailangan may baseline labs. oo. So, yun siya. This is actually good, mga kabayan, no? Ibig sabihin kasi ng pagtaas ng kaso, ibig sabihin mas pinaiiting din ng Department of Health yung pong pagtetest, surveillance ika nga. Kumbaga parang yes mas po. nahahanap na natin, nakakakuha na tayo ng kaso. Kasi hindi ibig sabihin walang kaso, walang sakit. Hindi lang gumagana yung surveillance. Pero ngayon dahil mas malakas na yung surveillance no, ng DOH, mas nakukuha natin yung kaso, kumbaga dumadagdag na sa dato na Maganda nakukuha din yung natin. referral system from RHU. Ayun. Kasi nakakatch din natin sila at times at sa RHU. So, pinapapili sila kung saan nila gusto, kung pinakamalapit ba, to prevent discrimination and stigma to the community. So, pili ka. We have 18 treatment hubs all over the region. Ay, 18 treatment hubs. Yes po. And then 10 confirmatory sites. Yung ibang treatment hubs natin is already confirmatory site. So parang one-stop shop siya, Ma'am Lia. Pagpunta doon, if referred siya ng RHU, i-confirmatory or i-repeat yung HIV test and then i-confirmatory. Ayun. So, Dok, halimbawa gusto kong magpa-check. Saan ako pwedeng pumunta sa treatment hub o sa confirmatory test? Treatment hub as initial HIV okay. testing muna. Once you are reactive, yung kukunan ka ng blood sample ulit. And then kung yung site na pinuntahan mo is not a confirmatory site, the treatment Diretso hub na. will send the blood sample papunta sa confirmatory. Ayun. At mga kaibigan, confidentially po ginagawa ito. Huwag kayong Yes. mag-alala, huwag kayong mahihiya, at huwag kayong matatakot. Utang na loob, mga kababayan. po. Huwag kayong magtatanong kung kani-kanino lang. Mas lalo kayong kakabahan. Go to the nearest treatment hub natin. Ngayon, Dok, may listahan ko ng 18 treatment hub natin. 18 treatment hubs. Meron. Sige, para malaman natin Hanapin ko muna. kung saan. Tapos meron tayong 10 confirmatory sites. So, ibig sabihin, huwag kayong mag-alala kapag nakapunta kayo sa treatment hub. Sila na mismo yung magre-refer din sa inyo para po matulungan kayo. So, huwag kayong magtatanong kung kani-kanino lang. Baka ibang impormasyon yung mahanap nyo. So, meron tayong 8 treatments hub dito sa Soxergen, no? Memorize ko naman. Okay, Anyway, sige. for General Santos, we have General Santos Social Hygiene Clinic. Yun po yung sa General Santos CHO. CHO Jensen. Yes po, it's our public. Dr. George P. Royeca Hospital. Meron po yan. Yung The Jangas Reproductive Health ho natin. ZZ Wellness. The first 2 are public. The next 3 is private ho natin. Bali, nakatie up ho tayo sa kanila. Or they have applied as a treatment hub center. Yung ZZ Wellness,
the Jangas Medical Services and FPOP. Sa Sarangani po, nag-iisa lang po si Sarangani Provincial Hospital, Alabel. Provincial Hospital. So lahat po ng Sarangani cases, they could refer to SPH Alabel or if preferred ng client na dito sa General Santos kasi doon ang trabaho niya, mas malapit sa kanya, it could happen also. Pwede, oo. Yes po. Sige po. For Coronadal, we have Ala Valley. Ala Valley. Yes po. We have Dr. Arturo Pingoy. South Cotabato Provincial Hospital, IPHO HAC. We also have one Sundown Clinic. Nag-iisa po dito sa South Cotabato and first pa po sa region, which is the O Prime. For SK, Sultan Kudarat, we have our HU Calamansig sa coastal area natin sa SK. We also have our HU Isulan, SKPH Horizon 4, H4, and for St. Louis Hospital, the only private we have no sa SK. For Cotabato City kasi hindi nga sila part as Socsarjan, pero sa atin pa rin yung reporting nila. We have CRMC and Cotabato Sanitarium. We also have for North Cotabato, we have Dr. Amado Diaz, which is in Midsayap, and also CPH, Cotabato Provincial Hospital. So, yun yung 18. Wow, Doc, I'm so impressed. 18. Na-memorize ko Treatment siya. Kasi, konti pa. Oo. But tayo yung pinakamarami treatment hub so far. We are still aiming and we're still hoping na madadagdagan. Yes, sana. Especially yung mga areas where highly urbanized. Yung may mga maraming opportunities for Opo. work. Doon kasi yun halos bumababa lahat for work. Kasi Oo. employment. Employment. Oo. Yun siya. So, hopefully Kidapawan could have one also. And yun lang, yung referral system nila yung ibibuild pa namin as treatment hub to treatment hub. Wow, very good mga kababayan, no? So tignan natin, may hope talaga at may tulong na pwede yung lapitan. So for now, meron tayong 18 treatment hub. Yes. Actually, marami na yan, no? Kasi all over the provinces, no? Sa buong Socsarjan may malalapitan kayo. Alamin nyo lang. Doon, pag hindi nila alam, pwede silang lumapit sa RHU para i-refer Yes. sila. Opo. Ayun. Lapit lang magtanong, they can refer you to proper, no? Halimbawa, nahihiya naman kayo, pwede kayong i-refer kung saan nyo gusto, no? Na magpa-test. Ang importante, mga kababayan, makapagpa-test kayo. Kasi, Dok, libre ito. Yes, libre po siya, ma'am, especially ang gamot. Kasi if bibilhin siya outside, it runs about 2,500 to 3,000. Ayun. Ang isang bottle ng 30 tubs. 2,500 to 3,000. Ang mahal. And for lifetime na treatment kasi to maintenance to, parang hypertension na maintenance, Yes. no? Oo. So mga kababayan ha, magpa-test libre, yung treatment libre din. Wala dapat namamatay na o humahantong na sa advanced HIV disease. So, dapat, pag na-detect pa lang, no, na-test pa lang, na-confirmed, then po pwede na kayo mag-treatment. Tapos, you can live a normal life kapag nagtitreat tayo. Kasi iba ang cured, no, sa treatment. Kumbaga, parang walang gamot talaga, pero merong treatment, no, para po mabuhay tayo ng normal. At saka, since working group yung marami dito, may mga batas tayo, no, sa workplace. Civil service and Oo. DOLE. They are protected by the law also of Oo. RA 11166. Ayun, hindi kailangan mawalan ka ng trabaho Yes. kapag There's may no HIV. discrimination and stigma dapat. Yes. Wala yun. Hindi yun siya pwede. Correct. May mga karapatang pantao tayo dito na hindi ka pwedeng matanggal sa trabaho dahil lang positive ka sa HIV. Yeah. All we have to do is to get the proper treatment. Huwag kung ano-anong mga iniidom, no? Magpa-test po dahil libre lang ito at confidential po ito. May batas tayo dito. We protect your information. Saka lahat po ng staff ng each hub ho natin are trained on HIV counseling and testing. Yes. So they are really oriented. Oriented po talaga sila on the data privacy.
Correct. and confidentiality ng client. Very So whatever good. disclosure or ano man ang dinisclose ng client, it stays between them and the physician. Ayan. So, umasa po kayo mga kababayan na hindi po i-disclose yan, walang makakaalam yan. Importante po yung may batas po tayo dyan. Kaya pumunta po kayo sa pinakamalapit treatment hub or kahit po sa ating mga RHO dahil train po ang ating mga healthcare providers. By the way, mga kababayan, commercial break muna tayo. Ang last segment natin, ang bilis ng oras, Doc, no? Ang dami, ako mismo, ang dami ko natututunan. We need to update. Kahit ako, I'm a nurse, no? At wala ako sa program ng HIV, pero kailangan ko na rin ma-update. At sa pagbabalik po ating pag-usapan natin, mga kababayan, ano nga ba yung tamang prevention pagdating sa HIV? Sa pagbabalik po yan ng talakayan para sa ating kalusugan. Ligtas Christmas para sa isang ligtas at masayang reunion. Dapat healthy celebration. Tito, tita, handog natin ay mga ligtas na regalo sa Noche Buena. Pagsasaluhan ay healthy salo-salo. Ligtas at kumpleto. Iwasan na ang pagpapaputok dahil maraming ibang pampaingay at pailaw naman na paputok. Ligtas Christmas mula sa Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region. HIV awareness. Umpisahan natin sa tahanan ang laban kontra HIV. Mga magulang, huwag matakot buksan ang usapan tungkol sa sexual health. Iwasan ang paghuhusga at bigyang daan ang tamang impormasyon para sa inyong mga anak. Sa tamang kaalaman, mas nagiging ligtas at handa ang kabataan sa pag-aalaga ng kanilang kalusugan. Pumunta sa DOH HIV Care Facilities para sa libreng serbisyo, counseling, testing at iba pang suporta para sa mas malusog na kinabukasan. Ang mensaheng ito ay hatid sa atin ng Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region. Alright, again, good morning everyone. Malapit na po magpananghalian pero bago ang lahat, nako, ngayon po pinag-uusapan natin ng HIV awareness dito lang sa talakayan para sa ating kalusugan. Again, kasama po natin si Dr. Camille Fugio, ang ating medical officer for ng DOH Sorsogon 1149 na bago tapos ang ating palatuntunan. Doc, ang tanong, ayan, ano-ano yung mga prevention natin sa sakit na HIV? Paano maiiwasan? Kasi alam ko may treatment, alam ko merong treatment medicine, pero wag ka nang humantong doon, no? Protectionan mo na yung sarili mo because prevention is better than treatment dito sa HIV, no? So, Doc, paano maiiwasan ang HIV? Of course, paano ba nakukuha ang HIV? Correct. So always practice safe sex. Safe sex. By safe sex meaning use lubricants and condoms. Doc, bakit kailangan ng lubricant? Kasi there are, meron tayong mga clients who are men having sex with men. Yon, yung men having sex men. Yes. O, kailangan gumamit ng lubricant, Kasi, of course, lubricant, pampadulas. Mm-mm. Unlike the vagina, the vagina, May natural na. may natural Oo. lubricant siya Oo. during sex. During, sa arousal pa lang meron na. meron na, oo. So, sa male side naman kasi, wala. Kasi sa may puwet yung ginagamit. Sa may puwet. Nilalabasan yun ng Oo. poops, Semen. poops natin. So, when napapenetrate siya, mas prone siya sa sugat. Pwedeng Pwedeng masugat. Pwede siya Oo. masugatan. Especially pag siguro gifted yung sa Malaki. kanya. Oo. Oo. Gifted yung nag-penetrate sa kanya. Yes. Tapos hindi pa gumamit ng lubricant and condoms Condom. during the contact. So partner yun mga kababayan sa ating men-to-men sex, no? Dapat may lubricant, may condom. Same goes Oo. din po sa babae. Babae pwede rin, oo. Yeah. Lubricant and condoms din. Kasi there are times din na yung mga babae, they have dry spells. Mm-mm. Meron din mga ganun. So, kailangan pa rin lubricant kasi para lang maging may lubrication during penetrative sex. Oo. Parang pampadulas, Oo. parang ganun. And when you're using kasi condom, yung sensation is medyo mababa. Mm-mm. 'Di ba? So, yun yung during interviews namin sa kanila, why you don't use condoms, Oo. Kasi nga bumababa daw yung sensations, Sensation. nafe-feel nilang pleasure. So dapat may kasamang lubrication. Yun siya. And also, hindi na po mag-engage ng mga risky behaviors. Yes, tulad ng... Tulad ng tawag nito, paggamit ng shared needles. Yes. Yung paggamit ng
yung pag-practice din pag-practice din ng unsafe sex. Yun pa rin yun eh. Babalik talaga tayo doon sa safe sex na pinopromote natin as part of the healthy priority areas natin. So yun siya. And also, ito yung pinaka-importante na I think among the three is always have yourself or always know your status. Have yourself checked. Have yourself checked. Alam mo ba kung ano yung status mo? Yes. Oo. Kumbaga, Nakapag-HIV testing ka na oo, ba? positive ba ako? Negative ba ako? Kasi maging kababayan, maging responsable po tayo. Yung Alright? early health-seeking behavior mo as an Early individual, you owe that to yourself. Oo. Kasi when you know na you are practicing unsafe sex, you're practicing risky behaviors, you're opening the doors of HIV, getting infections, whether it's HIV ba or sexually transmitted infection or disease. Ganun yun eh, dun yun magsa-start muna. So, you have to have a health-seeking behavior, get yourself tested, and know your status. Kasi kung alam mo na yung status mo, from there, we can plan out kung ano na ang pwede ka ba sa gamot na to? Pwede pa bang, balay natin, STI pa yon or sexually transmitted disease, infection. Hindi naman so, HIV, Hindi oo. naman HIV. So, we could have antibiotics muna. Pero i-advise ka talaga during counseling Na magpa-test na. na magpa-test na and minimize. No? Always have a safe sex. During sex and during yung mga gagawin mo. Oo. Tapos Yun yun tama, Doc, no? Kapag nagtitreatment ka naman kasi, yung mga kababayan kasi, di ba, may mga mahal tayo sa buhay, when I enjoy also making love with your partners. Pag nagtitreat ka naman kasi, pag mataas na yung ang Yung tawag CD4 dito, mo. yung CD4 mo, you can still enjoy making love kahit na Yes, HIV ma'am. positive ka. Pero Kasi meron tayong tinatawag na U equals to U. oo. Undetected meaning untransmittable. Ayun. Pag undetected ang viral load, Oo. masyadong mababa na hindi na mabasa ng machine natin, meaning halos wala na yung virus. Virus, So, hindi oo. mo maipapasa yun. Mga kababayan na, so hindi But ibig still, Oo. we still encourage to practice safe Safe sex and pa rin. gamutan pa rin. Oo, Continue gamutan pa din. Oo. Kasi baka mamaya yung partner mo naman palang hindi safe. So, dapat safe kayong dalawa. Tsaka, Dok, di ba we promote yung, ang tawag dito, yung pagiging faithful, no? Abstinence and also being mutually faithful. Ako at ikaw lamang. 1:1 lang. Huwag Pwedeng to 1 share. is too many. Pwedeng share, di ba? So, dapat isa lang. Sa food lang po ang sharing is caring. Hindi lahat Hindi ng po sharing sa is love. iba. Oo, sa HIV, hindi po lahat ng sharing is love. Yes. We have to share this tamang information, treatment, mga kababayan, but do not share needles and do not share yourself to multiple partners. So, Yes. dapat isa lang. Very good. Ano pa po, Doc? Well, ang always ko naman talaga pinopromote every time na is always know your status. Have yourself checked. Yun lang talaga. And from there, we will plan out a program or we will plan out a treatment plan para sa'yo. Kasi hindi ka naman pababayaan ng mga counselors natin and mga physicians natin sa mga treatment hubs natin. Actually, ang mga treatment hubs natin is almost one-stop shop. Kahit follow-ups mo libre na because of OHAT package na binabayaran ni PhilHealth sa kanila para malibre ang lahat ng services mo. Correct. No, libre na. Doc, yung mga yung mga kailangan ng makakausap yung counseling. Kasi, di ba, Doc, ang dami ngayon na kung kani-kanino. Actually, Doc, may narinig ako before, parang sa radio station, tumawag siya. Yung mismong radio announcer yung nag-a-advise sa kanya. Naririnig ko, mali-mali talaga yung advice eh. Doc, kapag ganun, bawa, natatakot pa kasi natatakot ma-discriminate, no? Saan sila pwedeng lumapit, Doc, para ma-counsel sila? Sa mga treatment hubs natin. Meron talaga. Meron Oo, talaga, oo. lahat ng treatment hubs ho natin are trained in HIV counseling and testing. Kahit mismo during HIV testing lang. May pre-counseling Counseling and na. post-counseling Oo, yan. oo. Kasi sa pre-testing,
sa pre-counseling, i-advise ka kung ano tong test na to, anong possible na results. After ng result, lalabas, ikaw lang makakakita. Would you like to share? Or ikaw as an individual na tinest, sinabi mo na, ay, they're active ako. So, the counselor would tell you, or would tell you your options. Kung anong pwede. We'll proceed with this test, with the following series of tests to confirm if it's really HIV. And if not, eto dito tayo. So, okay lang ba to sa'yo? Si patient pa rin na magde-decide kung ano ang best, tingin niya best para sa kanya. Kumbaga, Pero ilalagay lang advice sa talaga. inyo yung mga options Yes. na pwede niyong pagpilian. And we are here. Hindi po kayo nag-iisa. No, nandito po ang DOH, kaakibat nyo. All you have to do is to lumapit po, no? Alamin yung tamang malalapitan para po matulungan namin kayo. Doc, we only have like 2 minutes left bago po mag-end ang program. Mensahe po natin sa ating mga kababayan na natatakot pa, nahihiya pa, at sa mga may HIV. Ayun. So, for those individual who are scared, I understand the situation, pero you also have to be brave enough to fight for yourself. So, kailangan malaman mo ang status mo. If you're practicing risky behaviors, you're engaging to unsafe sex. Kailangan lumapit ka sa pinakamalapit at pinaka-komportable mong treatment hub so that you'll know. For those individuals naman po who have HIV already and ongoing treatment, please po, since you have the treatment already, continue to take them. No? Abutin ho natin yung point na undetected and untransmittable ka na. And you will really, really live a more normal life. Just keep on drinking the medicines or the antiretroviral drugs that are being given to you. And you have to practice also safe sex din. Kasi meron din yung mga individuals na kahit they're on treatment, very active pa din, and they're still practicing unsafe sex. So, yun. Since meron ka ng HIV, you have to protect also others. Hindi niya po itong gantihan. Because wala ho tayong makukuha sa gantihan. Yes. You have to caution yourself. You have to protect yourself also. So, inom tayo ng gamot since libre naman. Since may mga follow-up check-ups naman, wala naman po yung problema. Inom lang po tayo ng gamot. And meron po yung mga tests after that we could check if may nadedetect pa ba or wala na. So, yun lang po yun sana yung gusto kong i-inform ang public and also educate ourselves on what is HIV on credited journals. Yes. Yung mga tamang informations like the DOH page, other DOH journals, or yung mga CDC na mga journals, or WHOs, yun po yung mga validated data and informations that we are looking at, especially on management, screening, management, and treatment, and prevention for the clients. Correct. Very well said, Doc. Camille Fugio, our medical officer for of DOH CHD Soc Surgeon. Doc, maraming salamat po sa Sure, papaunlak. ma'am. Maraming Sabi ko nga salamat sana may part 2, no? Tingnan namin mga kababayan para makapagbigay pa kami ng marami pang impormasyon tungkol sa HIV. And sabi nga ni Doc, Doc, go and have your treatment. Get tested. Huwag kayong mahihiya mga kababayan. Hindi na uso ngayon yung, magbumukmuk ka na lang kasi wala nang hope. No, there's a lot of options at yung options pa yung pagpipilian. Yun po yung magsisilbing hope, no, para po sa inyo. So, huwag mawawala ng pag-asa. Nandito po ang DOH, nandiyan po ang mga pinakamalapit na health care centers natin. Lumapit lang po kayo para ma-refer kayo. At sa ating mga kababayan naman, huwag na mag-discriminate, no? Huwag pandirihan, huwag laitin, huwag bigyan ng kung ano-ano mga maling impormasyon. Sana po kaakibat namin kayo sa pagpapalaganap ng tamang impormasyon. Kaya napaka-importante po na tumutok lang dito sa talakayan para sa ating kalusugan, sa ating DOH-CHD FB page at sa mga mapagkakatiwala ang mga sources. Huwag yung kung ano-ano mga binabasa at naririnig at naniniwala kung kani-kanino lang. So, mga kababayan,
kumbaga, dito lang po kayo sa DOH makinig, kumalap ng mga impormasyon para po sa tamang kaalaman. At dahil dyan, nagtatapos na po ang ating talakan para sa ating kalusugan. Naway nabigyan namin kayo ng tamang edukasyon para po magkaroon ng pag-asa sa buhay. Palaganap po natin ang good news na ito, ang information na ito para makapagsalba tayo ng buhay. Dahil dito sa DOH, bawat buhay mahalaga. Muli, sa ngalan po ng ating Regional Director, Dr. Aristides Concepcion Tan, ako po sa Leah Dominguez Reformado, kasama sa technical side ang si Sir Ralph Ian Amoyan, and of course, maraming salamat Dr. Camille Fugio Usman, our Medical Officer 4. Again mga kababayan, stay healthy po mga kababayan, magpapasko na, isip-isip bago mag-unsip. Stay away from HIV. Bye-bye! Talakayan para sa ating kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Alamin ang mga impormasyon. Alamin ang mga kaalaman, mga isyu at panuntunan para sa mga pangangalaga ng kalusugan tungo sa ikauunlad ng pamayanan. Talakayan para sa ating kalusugan. Mapapakinggan tuwing una at pangalawang Martes bawat buwan. Alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa Radyo Latigo 107.3. Talakayan para sa ating kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Hatid sa inyo ng Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region sa pamumuno ni Regional Director Aristides Concepcion Tan. Talakayan para sa kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan.